Magandang umaga po sa lahat. Tayo po ay magsitayo at aminin ng awit ng pagsalita. Amazing Grace. Call to worship. Sa lahat ng pagkakataon, si Yahweh ay aking pupurihin. Pagpupurihin ko sa Kanya ay hindi ko papatigilin. Aking pupurihin Kanyang magawa, Kanyang wala aming magawa. Ang kadakilaan niya ay ihayag, at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Tayo pong lahat, ang aking dalangin ay tinitig ng Diyos. Inalis niya sa akin ang lahat ng takot. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon Diyos, kami nagpupuri at natakila sa inyo sa araw na ito. Kami pinagpapasalamat sa panibagong buhay na inyong pinagkaloob sa amin sa araw na ito. Maraming salamat din po sa patuloy na paggabay at patuloy na pagbibigay ng inyong biyaya sa amin lahat, sa aming mga pagkainan. Maraming salamat po, Panginoon, naway sa araw na ito ay may isang puso at may isip namin ang mga mensahe ng Panginoon na inyong ihahatid ngayong araw. Maraming salamat po, Panginoon,
si kapatid na Bern. Ayan. Palakpakan natin ang Panginoon na kapatid na Bern. First po yan na ating kasama ngayon. Ayan po. At sino pa po ang nais nating pakilala para po sa ating mga taga-Kalesa 6 na mga bago natin. Meron ba? Ayun, no? Sige. Palakpakan natin yung mga nandun sa likod. Pakikulan yung pangalan nyo para mamaya ay pakilala po namin kayo ng lubos. Ano po. At kayo po ba'y nakatulog kagabi? Parang uminit, ano? Oo. Sobrang init. Yan po ay bahagi ng ating pamumuhay bilang tayo ay mga anak ng Diyos at kailangan nating tanggapin ganitong kabago-bago ng panahon, lamig, init, uulan, araw, ano po, tanggapin na po natin na ganitong panahon. But of course, kailangan natin pag-ingat pag ganitong napakainit na panahon sapagkat puso-puso po ang stroke. Ayan, heat stroke. Lalayo po kayo doon sa mga maiinit na lugar, saka po yung mga maiinit ang ulo. Lalayo po kayo sa kanila. Baka po kayo may stroke. Hanap po kayo ng puno, hanap po kayo ng malilim na lugar. Ano po, para doon ay maramdaman natin yung kaunting kalamigan. At nais ko pong tawagan magpapakayag ng ating gawain ngayong linggo na ito. Ate Ella, please. Good morning, church! Good morning! Ay, konti lang kausap. Sandali, nag-almusal na po ba kayo? Ay, hindi pa, hindi. Sandali, wala pa ako pang maalmusal. Good morning, church! Good morning! Ayun! Grabe yun. Nanginginig ko yung boses. Kami po ay muling maghahayag ng kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng ating Vacation Church School na gaganapin na po bukas hanggang sa Friday. Sa lahat po ng mga batang may edad, 4 hanggang 12. Pwede po ba kayong tumayo? 4 years old, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ako may dalawang nakatay yung dito na ako na lang 4 years old. Yan. So, lahat po ng mga bata may edad 4 years old hanggang 12 years old, kayo po, pwede na magsiupo, anak. Kayo po ay aming piniimbitahan na umaten, dumalo sa ating gawain na Vacation Church School. Ito po ay tungkol sa pag-aaral ng salita ng Diyos ng isang linggo. Ibig sabihin, nasa school kayo, dito, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Nagaganapin po kila Lolo Ed at saka kay Lola Eva sa bahay po nila gaganapin. Sa lahat po ng mga taga-central, pwede na po kayo pumunta doon. Mag-restart po tayo ng 8 o'clock. Ngunit para po sa mga taga-central ay taga-Kalesa 6, kayo po ay susunduin ng 7 o'clock ng umaga. So, kailangan po kayo po ay nakapag-fill out ng letter na amin pong ipinamahagi. Kung kakailanganin pa po, magdadala kami bukas para sa mga bata pang gustong sumama. Okay? Para po talagang ang makukuha lang po ng ating van ay yung mga batang pinayagan. Mahirap na yung hindi pinayagan na makuha namin. Baka magbintangan kami pero so, yun po. May mga teachers po na sasama para sa pagsundo, lalo po bukas sa unang araw po natin. At ito po ay 7 o'clock hanggang 9:30 siguro or 10 o'clock na yung pinaka-max natin na oras. At ihahatid din po ang mga taga-Kalesa 6 sa kanilang pag-uwi after. Ayan. So, nagpapasalamat po tayo sa lahat po na nakibahagi, nag-donate, nagbigay ng para sa ating BCS. Palakpakan po natin ang Panginoon. At walang lang po naliko. Although, alam ko na ang Lord ang magpupuno pa ng mga kakulangan na kakailanganin po namin. Baka meron pa. Pwede pa po umabot. Ayan. So, magpapasalamat na. Ngayon pa lang po, nagpapasalamat na rin tayo kay Lolo Ed na siya magsusundo,
yung mga taga-Carisas po na sasama. Ganyan din po, after po na BCS, mag-out po ulit ng panibagong letter ang ating, para po sa ating Children's Camp. Ayan, Children's Camp 2026, na para po sa mga may edad, 8, 10, 11, hanggang 12 lamang. Sila lamang po ang makakadala na para sa ating Children's Camp. So, muli po, pinagpapaalam na ang mga batang may edad 8 hanggang 12 upang umaten. Ito pa ay pagpapatuloy na gawain ng BCS. Pero para sa mga malalaki na lang, kasi overnight po ito ng April 28 hanggang 29, muli po sa tahanan ng mga Laureano. Ayan, so, nagpapasalamat kami muli sa mga nagkaloob para naman sa ating Children's Camp. So, kami po ay nag-look forward sa inyong pag-attend, sa mga bata, sa inyong pagpalad, sa mga inyong mga anak upang umattend sa ating gawain. Mamaya po ay magkakaroon din tayo ng recognition Sunday upang i-recognize ang mga bata na nakatanggap ng award sa school at mga graduate. So, kung meron pa po dyan, pwede niyo po ibigay sa akin ang pangalan habang hindi pa po tayo, mamaya pa po kasi yung ating gawain na yun. Maraming salamat po at purihin ng Panginoon. Narito po yung mga pangalan na inabot sa akin na bago pong kasama natin sa ating gawain ng pagsamba. Si L.Q. Samay Quintano. Ayun po. Ang gagawin sa ito, si Brandon James. Si Jory Lane. Saka si Bernadette Navarro. Welcome po kayo dito. At doon sa Carisas 6, alam po namin na yung pong ating kids ministry ay nagpapatuloy, umanago. At ganoon din ang ating Bible studies sa adult. Ngayon ay may mga kabataan. Praise God, hatak pa ito ni Shane. Bega, hatak mo ko sila. Kapagdata na ako. Yung people pakibantay kong mga kabataan. Ayan po. Mga kapatid, meron po ditong alkansya. Ito po ay alkansya for Jesus na ating pong pag-iipunan. Ibig sabihin, kayo po ay hindi po ng Holy Spirit to participate para po sa anniversary. Para po sa nalapit nating anniversary by June 28 ay tayo ay magsama-samang magkaloob ng anumang mailalagay natin dito. Magkano ba kasya dito? Piso, 5 piso. Pupunuin, Opo, maski po magkano, basta po ito yung mapuno. And then, before June 28, we will collect all this alkansya for Jesus. Nang sa gayon, meron po tayong pondo para magagamit natin po sa ating 14th church anniversary ng Puno Bulacan PMC. Okay po ba yun? Sige po, pwede po ipag-pray muna natin ito. Kayo po tayo, at tayo po yung manalangin. Panginoon, amin pong dinadalangin ang mga alkansya na ito. Nalawa po sa lahat po ng mabibigyan ito o kukuha po nito ay maipagkaloob nila ang mga mumunting halaga na kami po'y nananalig na mula sa maliliit na pagkakaloob, pag pinagsama-sama, ito po ay nagiging isang malaking ambag o bahagi sa anumang gawain, lalo po sa aming nalalapit na 14th church anniversary ng Puno Bulacan PMC. At ngayon pa lamang ay natin namin ito po'y
magkakaroon ng katotohanan. At pagpalain niyo po ang mga kamay, ang pamilya, at individual na kukuha po nitong Altansya for Jesus. In Jesus' name, we pray. Amen. Ayan po, pinagpapala ang sino mang nagkakaloob. Ayan. Sa ating pong mga gawain, bukod po sa ating Children's of DPCS, mula bukas hanggang sa mga susunod na araw, ang ating pong mga gawain, every Tuesday, mayroon po tayong Bible study at sa pangunan ng ating mga buhayhan dyan po sa ating multi-purpose hall. Pag Wednesday naman po, alas 4 ng hapon, Bible study po ng ating mga kalalakihan doon po sa farm ng Kuya Ed. Thursday, 10 a.m., Bible study sa Senyido Family. 5 p.m. ng Thursday, ang ating midweek service. At ang ating pong evangelism explosion every Friday, alas 6 po yan ng gabi. Ano ho, yung ating batch 4. At kinumbay po natin yung session 7 and 8. At pag Sabado naman po, ang ating Go Watch Prayer sa iganap na ika-6 ng umaga. At ika-9 ng umaga, ang ating ministry sa mga bata at adult Bible study sa Carissa 6. Sa ganap na alas 2 ng hapon, ang ating mga kabataan, mayroong Bible study, practice ng praise and worship team ng alas 3 ng hapon, at extension class sa City Central sa ganap na ika-4 ng hapon. Tayo pinagpapasalamat sa mga bulak-bulak na inihandog ng Alvarez family at Carla, ang kapatid na Carla Berwa. Salamat po. Sa ating Sunday School Kids sponsor, ang Alvarez family, salamat po. At binabati po natin ang lahat ng mga may kaarawan. Last April 17, si Prince John Kennedy. Pinakamabait na bata po ito dito sa iyo. Si Louie Alvarez, ganun din po, April 17, happy birthday. Birthday po ngayon ng kapatid na Carla Merva. Ayan, okay po. Carla, ay nasa online, happy birthday po sa po ay nasa Estados Unidos. Ang kapatid na Bautista Raven Roy, April 24, happy birthday. At si Manuel Sandigo, April 25. Ayan, amen. At babatiin natin sila ng masayang happy birthday sa magitan ng panguna ng ating pong praise and worship team. Good morning po sa ating lahat. Inayayahan ko na tumayo. Bawat ating pumawitan ng happy birthday ang lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan sa araw na ito at sa darating pang mga araw po. Awitan po natin happy birthday. At batiin po natin ang bawat isa at sabihin po ninyo, mahal ka po ng ating Panginoon Diyos. Ulitin po natin, I love you with the love of the Lord. I
faith sa ating Diyos na buhay habang tayo nagpupuri at nagpapasalamat sa oras na ito. Awitin po natin, turn it up. Yeah.
the greatest name. Everyone give up for Jesus. Give up for glorious Redeemer. Everyone give up for Jesus. Greatest Let's pray. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong umaga na muli kami ay magpupuri at magpapasalamat sa iyo. Salamat, Panginoon, dahil tinuruan mo kami magdesisyon kung kami ay susunod sa iyo o susunod sa kamunduhan na nilalakaran namin ngayon. And we thank you, Panginoon, that your name is enough for us. And kasama na aming mga pananampalataya, Panginoon, na kami ay patuloy na susunod sa iyong kagustuhan. Na kami ay patuloy na magtitiwala sa iyo, at patuloy na ipagkakalob ang aming mga buhay, aming mga talento na meron kami, Panginoon. Hayaan na, Panginoon, ang iyong banal na Spirit ang siyang kumausap sa bawat isa habang sila nananalangin sa mga oras na ito. Speak up. May gusto mong sabihin sa bawat isa na speak up. Hallelujah. Maraming salamat. Just continue to worship. Just continue to pray. Gawin po natin declaration, yung awit mo na ito, na ang pangalan ng Diyos ay sapat na sa lahat ng mga pangangailangan na meron ka sa buhay na. Rises my reward, all my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy.
puso. Wala mang Panginoon ang kailangan ng aming mga buhay. Na ang pangalan mo lamang, Panginoon, ay sapat na sa aming mga kailangan. And we are here to decide na ikaw ay sundin sa mga kagustuhan mo sa aming mga buhay. Hallelujah. Hallelujah. Narinig mo, Panginoon, yung bawat puso ng iyong mga anak habang sila ay nananalangin, habang sila ay umaaway, Panginoon.
chapter 51, verse 1. Ang sabi ni Yahweh, "Dingginin niyo ako, kayo na naghahanap ng kaligtasan at humihingi ng tulong. Pagmasdan ninyo ang batong malaki na inyong pinagmulan. Tingnan ninyo ang pinaghuhukayan ng bato na inyong pinagkagalingan. Inyong alalahanin ang minuro ninyo si Abraham at ang asawa niya si Sarah. Nasa lahay ninyong nagluwali. Nang aking tawagin si Abraham, siya ay walang anak. Ngunit pinagpala ko siya at pinarami ang kanyang lahi. Sa aking aalipin ang Jerusalem at ang lahat na nakatira sa bumuong lungsod. Mula sa pagiging tila disyerto, gagawin ko itong tulad ng halaman ng Eden. Maghahari roon ang kagalakan at pagpupuri. Ang awitan ng pasasalamat para sa akin. Pakinggan niyo ako, aking bayan. Ihahayag ko ang utusan at katarungang magsisilbing tanglaw para sa lahat. Ang pagliligtas ko ay agad na darating. Hindi na magtatagal at ako'y magtatagumpay. Ako'y maghahari sa lahat ng bansa. Ang malalayong bansa ay naghihintay sa akin. Ang pagliligtas ko ang kanilang inaasahan. Sa dakong itaas, sa kalangitan kayo ay tumingin. Sa dakong ibaba, dito sa daigdig ay magmasimpil. Katulad ng uso, ito'y kalangitay bawang maghahalo. At itong daigdig mawawasak naman parang kasuotan. Ang mga naroon, lahat ng nilika ay parang langaw na mamamatay. Ngunit ang pagliligtas ko ay parang walang hanggan. Ang tagumpay ay walang katapusan. Magsitindig po ang lahat bilang paggalang sa pagbasa ng Ebanghelyo na ating pong matatagpuan sa sulat ni San Lucas, kabanatang 24, mga talatang 13 hanggang ika-35. Nang araw ding iyon, may dalawang alagad na naglalakad papuntang Emmaus. Isang nayong may 11 kilometro ang layo mula sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Habang sila'y nag-uusap, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Ngunit siya'y hindi nila nakilala na parang natatakpan ang kanilang mga mata. Tinanong sila ni Jesus, "Ano ba ang pinag-uusapan ninyo?" Tumigil silang nalulumbay at sinabi ni Cleopas, "Ikaw lamang yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga pangyayaring katatapos lamang maganap doon." "Anong pangyayari?" tanong niya. Sumagot sila, "Tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa salita at gawa, maging sa harap ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong pari at mga pinuno ng bayan upang mahatulang mamatay at siya'y pinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang yan. Ikatlong araw na ngayon mula na mangyari ito, nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang makagalaw silang nagpunta sa libingan at hindi nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pamatayin. Mga anghel na nagsabing si Jesus ay buhay. Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasama namin at ganoon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Hindi ba kayo na makaunawa?
bakit hindi kayo makapaniwala sa lahat ng sinasabi ng mga propeta? Hindi ba kailangan ang Kristo ay magtiis ng lahat ng ito bago niya makamtan ang kanyang marangal na katayuan? At patuloy na ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinasabi sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa mga sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayang kanilang pupuntahan at si Jesus ay parang magpapatuloy pa sa paglakad, ngunit siya'y pinigil nila. Tumuloy ka muna rito sa amin. Malapit na ang gabi, dumidilim na, sabi nila. Kaya sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasala na nila sa pagkain, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos pinagpiraso iyon at ibinigay sa kanila. Nang mabuksan ang kanilang mga mata at nakilala nila si Jesus, subalit siya'y biglang nawala sa kanilang paningin. Nasabi nila sa isa't isa, kaya pala nag-uumapaw ang ating pakiramdam habang tayo kinakausap niya sa daan at ipinapaliwanag ang kasulatan. Agad silang tumayo at nagbalik sa Jerusalem. Naroon ang nilang nagkakatipon doon ang 11 at ang ibang kasamahan nila. Sinabi ng mga ito sa dalawa, totoo nga palang muling nabuhay ang Panginoon. Nagpakita siya kay Simon at isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan, kung paano nila nakilala si Jesus ng pagkakiyang ito ang pinapay. Ang mabuting balita ng ating dakilang Panginoon sa Kristo. Amen. Ayun po, ay makakarinig tayo ng isang awitin na magmumula sa Diyos.
Muli po natin palapakan ang ating Panginoon sa mensahe ng awit na dinala sa atin ang ating Savior's Choir. Thank you, Brother Joss, sa panguna sa pag-awit ng ating coro. Shine, Jesus, shine. Good morning po! Good morning! Pagkatingnan niyo yung mga katabi, sabihin ko, kapatid, buhay ka pa. Amen. Bakit ko nasabi? Sa sobrang init, mga kapatid, nakikita ko po sa Facebook ang daming nahihiling stroke. Ulitin ko po yun para po tayo ay ma-remind, mapaalalahanan na mag-ingat-ingat po tayo. Kaya mapalad tayo na tayo nagkakapipon ngayong umaga. Amen po? Ayan. At sa umagang ito, mga kapatid, dahil dahil mahal ang gasolina, yung dalawang alagad ng Panginoon, naglakad na lang. Mula po dito sa ating binasa sa Lucas, alam mo, chapter 24, 13 to 35. At nais ko pong bigyan ng pamagat ang mensahe ng Diyos ngayong umaga. All ours walk to Emmaus. Tayo po ay manalangin sandali. Sa pagkakataong ito, Diyos, kami po'y makikinig sa inyo. Pagkalooban niyo po kami lahat, lalo po ang labi ng inyong lingkod. Sa mensahe na aming pong pagbubulay nila. Sa ngalan ni Jesus. Amen. All ours walk to Emmaus. Ayon dito sa ating binasa, ano po? Ay matapos ang ating Panginoong Jesus ay mabuhay na magmuli. Marami po sa mga alagad kung siya po ay mabuhay na magmuli, wala sila doon. Marami ang kanyang mga alagad ay nagkanya-kanya na po matapos na si Jesus ay mamatay. At nalimutan na nila yung binigyan ng Panginoon sa ikatlong araw, ako'y muling mabubuhay. Nalimutan
na buong milyon. 4 na araw. 4 hours. Unang araw, recollection. Dito po sa Lucas 24:13-14 ay ganito po ang ating mababasa. Nang araw ding iyon, may 2 alaga na naglalakad papuntang Emmaus. Isang layong may 11 kilometro ang layo mula sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. So ito pong 2 alagad na ito, nang isa doon, ang pangalan ay Cleopas. Sila po ay may kalungkutang umalis sa Jerusalem dahil nga yung tinatawag na Jesus Christ o Hesus Kristo ay pinako sa krus na matay at inilibing. At sa kanilang pag-uusap, ayon po dito, sumabay si Jesus sa kanila. Na hindi nila nalalaman na si Jesus pala ang kanilang kasabay. Kasi nga po si Jesus Christ, nang ipako sa krus, sa totoo po lamang, sino po sa inyo nakapanood ng yung buong pagpaparusa kay Jesus hanggang doon sa pagkapako, yung pong the passion of the Christ. Ayan. Iba, pinugo, nilabigo, dinampas. Sabi po ng Bible scholars, mga Bible scholars, yung pong palabas ni Mel Gibson na yun, hindi ipinakita yung buo kung ano yung ginawa kay Jesus Christ. It is only 60% ng mga hagupit na ipinakita. Nang ibig sabihin, kung ipapakita pala yung 100%, ang mukha ni Jesus Christ hindi mo na makikilala. Dahil sa mga latigong tinamo niya at yung hagupit. Di ba yung laman, pag yung hinagupit, yung dulo ng kung yung panghagupit, may bakal na parang may sima na pag tumama sa kahoy, nakatanggal yung kahoy. How much more sa balat ni Jesus Christ? Kaya itong 2 na ito, nang ipako si Jesus Christ, umiiling silang ganyan. Hindi na nila makilala yung tinatawag nilang Jesus Christ. Kaya nang sumabay si Jesus Christ sa kanila, si Jesus po ay nabuhay na magmuli na noon. At si Jesus ay may glorified body. Pag sinabi natin glorified body, tumatagos maski sa angkol siya pumunta. Nakasarado mga pinto ang sabi doon ng ating pag-aaral ng sa linggo. Siya'y pumaroon sa kanila. Sarado mga pinto. Pero siya po'y naglagos doon. Kasi po mayroon siyang glorified body. At dahil may glorified body si Jesus na may makalangit na mukha, makalangit na pangatawan, kuminis ang balat ni Jesus Christ. At yung mga gulang-gulangin, yung mga sugat na yun, wala na yun. Sapagkat sa pagkabuhay ng muli ni Jesus, mga kapatid, ang kapangyarihan ng Diyos ay sumasa Kanya upang yung kabuuan ng Kanyang mukha ay magmukhang langit. Kaya hindi nakilala ni Cleopas. Hindi nakilala ng isa na ang sumabay para sa kanila ay isang Jesus Christ na nabuhay. Pero, ang sabi ng 2 ay napalitaan nila na di umano, nabuhay muli si Jesus. So, yun ang maganda naman doon. At least, may siwang ng liwanag, may siwang ng pag-asa na yung namatay na sinasabing Jesus Christ na pinapanginoon ay nabuhay na magmuli.
Di umano, yun po. Ibig sabihin, maaaring po. Di umano. So ito yung mga memories, ito yung recollection sa kanilang nakita kay Jesus Christ. Mula nung mag-ministry si Jesus Christ at hanggang siya ay namatay. At sa kabilang pandinig at pagkarinig ay nabuhay na naman. Recollection. Ito pong recollection na ito, mga kapatid, ay mahalaga. Alam mo, kung paano natin binabalikan ang tungkol kay Jesus Christ. At mula sa dahon ng banal na kasulatan ay mababasa natin at makikita natin iyan. At ano ang halaga ng recollection? Ang halaga ng recollection, mga kapatid, ay upang lagi nating maalaala kung sino itong Jesus na ito. Pangalawang R, reconstruction. Reconstruction. Dito po sa Lucas 24, 25 to 27 ay ganito ang ating mababasa. Sinabi sa kanila ni Jesus, hindi ba kayo nakakaunawa o makaunawa? Bakit hindi kayo makapaniwala sa lahat ng sinasabi ng mga propeta? Hindi ba kailangan ang Kristo ay magtiis ng lahat ng ito bago niya makamtan ang kanyang marangal na katayuan? At patuloy na ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinasabi sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa mga sinulat ng mga propeta. Ang pagkaunawa ng dalawang ito at ng ilang mga alagad at marahil si Pedro din. Itong Jesus Christ na kasama nila noon bago ipako sa krus ay Panginoon na kung saan ay hindi dapat mangyari na siya saktan. Hindi dapat mangyari na si Jesus ay mamatay. Yan po ang kanilang paniniwala kay Kristo na kasama nila. Sapagkat ang paniwala nila, ang kasama nilang Jesus Christ ay nag-iimbala. Ang Jesus Christ ay makapangyarihan at walang imposible kay Jesus Christ. Sapagkat minsan ang kanyang mga alagad kasama ni Jesus, sina Pedro ang mga alagad, lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. Eh, sino nakagawa mo? Siya lang. Kaya pagkaunawa nila kay Jesus Christ, hindi dapat maghirap. Pero sinasabi nga ng ating Panginoon, as part of the second point, the reconstruction, ang Kristo ay kailangan magtiis. At yan ay hayagan niyang sinabi. Kaharap si Pedro at ang mga alagad ng Jesus ay nabubuhay pa na sa pisikal na katawan, hindi pa yung glorified body. Nang sabi ng Panginoon Jesus, ako ay isasaktan. Ako ay pahihirapan. At ako ay papatayin. Pero sa ikatong araw, ako ay mabubuhay na magmuli. Nang sabihin ito ng Panginoon, na siya ay isasaktan, siya ay pahihirapan, siya po'y papatayin, siya mabubuhay na magmuli. Alam niyo, sabi ni Pedro na siya pinaka-spokesperson ng mga alagad. Marahil ang hindi si Cleopas at kung isang alagad nito. Sabi ni Pedro, sabi ng Biblia, siningil out ni Pedro si Jesus Christ. Lord, halika dito. Hindi pwede mangyari sa iyo, Lord. Yung ikaw ay pahihirapan. Yung ikaw ay papatayin. Aba, hindi pwede mangyari sa iyo yan. Alam mo ang sabi ni Jesus Christ kay Pedro? Get behind me, Satan! Ang iniisip mo
ay hindi sa Diyos. Ang iniisip mo ay sa tao. Kapag ang isipan ng Diyos, ang plan ng Diyos, si Jesus ay kailangang mamatay sa krus. Pero sa ikatlong araw, siya'y muling dapat na mamatay. Kaya si Pedro at ang ilang mga alagad, mayroong maling kaisipan. Kaya itong dalawa na ito, habang siya naglalakad, sinabi ng ating Panginoon Jesus sa kanila, kay pahangal ninyo. Kay pahangal ninyo. Pakitignan nyo ngayon katabi mo. Sabi ko, walang bobo. Walang bobo. Meron hangal. Hinanap ko yung salitang bobo, tama, sa Bible. Sa New Testament ko, wala eh. Meron hangal. Si Jesus, ganun eh. Yung lalaking mayaman na nag-impok ng marami, diniba yung kanyang pelos, nagtayo ng mas malaki. Sabi ni Jesus, sabi ng Diyos sa mayaman, doon sa parabola ni Jesus, hangal! Sa gabi nito, babawian ka ng buhay, saan mapupunta ang iyong kayamanan? At ito rin ang sinabi ng ating Panginoon Jesus, habang naglalakad yung dalawa, nagpekwentuhan tungkol sa kanya na mayroong maling at kulang. Nakaisipan at kaalaman tungkol kay Jesus, ang sabi ni Jesus, kay hahangal ninyo. Ibig sabihin, may kulang. May kulang! Kaya pakitignan niyo yung katabi mo. Yung pangkatabi mo, kulang-kulang o may kulang na. Kaya sabi ni Jesus, ang Kristo ay kailangan magtiis. At ipinaliwanag ni Jesus ang kasulatan mula sa sulat ni Moises hanggang sa aklat ng mga propeta. Mga kapatid, reconstruction. We must reconstruct Jesus according to the Scripture. Yes, tayo nagkikwentuhan pag mahal na araw, nagkikwentuhan tayo pag Bible study, yes. Pero dapat mas lalo nating buuin. Let us reconstruct Jesus according to the Scripture. Because Jesus is the heart of the Bible. Palapakan po natin ang Panginoon. Kaya sabi ni Jesus dito, sabi ng Biblia, ipinaliwanag ni Jesus ang kasulatan mula sa sulat ni Moises hanggang sa aklat ng mga propeta. Ano po ang gamit ng reconstruction? Bakit kailangan nating basahin ang tungkol kay Jesus mula kay Moises hanggang sa aklat ng mga propeta? Ano ba ang nilalaman niya? Mga kapatid, ang nilalaman niya ay ganito. Anong ibig sabihin? Anong ibig sabihin? Yan. Napansin ko ito nung ako'y pumasok ng ICU na mayroong na hospital. Sino sa inyo nakapasok sa ICU? O ipinasok sa ICU? Yan o? Okay. Kuya, ikaw? Okay. Di ba may TV? Tinan niyo yung TV. Yung monitor, di ba pinapakit mo? Doon sa na-ICU. Oh, tinan niyo Pag yung sa monitor ay ganito, ano yung sabihin mo? Buhay. Ayun. Pag ganito, pakikita niyo yung katabi naman. Buhay mo yan. At yung isinulat tungkol kay Jesus mula sa sulat ni Moises hanggang sa aklat ng mga propeta, ipinapahayag kung paano nabubuhay yung mga Israelita ng ganyan. Masaya, malungkot, busog, gutom. Taas ang diesel, bawas ng diesel. Mga ganun. Nang ibig sabihin ng mga kapatid, buhay tayo. Katulad ng
ng Israel, buhay tayo. At ang pinakikita diyan kung bakit ipinaliwanag ng ating Panginoong Hesus doon sa dalawang kay hangal at may kulang-kulang, ay dahil gusto ni Jesus Christ na makita nila kung ano ang ibig sabihin ng kanyang pagkabuhay na muli. Sapagkat sa buhay na ito, minsan may bigas ka, maya-maya wala na din. Diba? Bukas naman ay busog ka, maya-maya gutom ka na naman. Ano ibig sabihin? Yan ang buhay. Pero pagpatay ka na, ganyan. Anong gusto nyo? Yung ganon? O yung ganon? Siyempre yung ganon. Diba? May pag-asa ka. Kaya sabihin ko sa katabi nyo, may pag-asa ka pa. May pag-asa pa tayo. Na hindi ibig sabihin yung kaguluhan sa state of Hormuz, isita ka na naman ng Iran. Sabihin na naman ng mga oil companies, nakitaas uwi natin ang langis. Ganyan sila. Ayaw naman, ibaba nyo naman. Hindi na. Pero mga kapatid, itong dalawa na ito, kung bakit sinabihan ng ating Panginoong Yesus, ipinaliwanag ni Yesus yung kasulatan na sa kanilang lugaming puso, sa kanilang nagugulumihan ng damdamin, ay sumabay ang Panginoon Yesus. Kaya alam niyo mga kapatid, sa reconstruction na sinasabi dito habang sila naglalakad, ipinapaalala ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad na hindi tayo iniiwan ng Panginoon. Amen? Palapakan po natin siya. Na sa kabila ng ating mga daos-dos na buhay na ganyan, nandiyan pa rin ang Panginoon. Kasi minsan, pag yung ganyan ang buhay, masaya, maraming pera. Ako po mga kapatid, kadalasan nalilimutan si Lord. Pero pag yung daos-dos na ang buhay, ang daming utang, ang daming problema, saka naaalala ng Panginoon. Ganda naman nun, ano? Anong gusto nyo? Laging malungkot? Hindi naman. Siyempre, ganyan ang buhay. At alam ng Diyos kung bakit ganyan ang buhay. Pero pag na-reconstruct natin kung sino si Jesus, dumaan man tayo sa apoy, hindi tayo masusunod. Dumaan man tayo sa ilog, hindi tayo malulunod. Yan ang sabi ng sulat ni Propeta Isaiah. Na sa ating Panginoong Yesus, winiga din yan, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapadala at nabibigat ang lupa. At bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Yan ang pangako ng Panginoon. Kaya pag na-reconstruct natin ang lahat sa Biblia, ano man ang mga pinagdalaanan natin mga kapatid, masasabi pa rin natin sa Panginoon, Lord, let your will be done. At ano bang mga pagsubasok ng ating buhay, nandiyan pa rin ang presensya ng Panginoon na kung ito ay nare-reconstruct natin sa ating mga sarili. Pangatlong araw, recognition. Ito po. Sa Lucas 24, 30-31, ganito po ang ating bababasa. Nang siya'y kasalo na nila sa pagkain, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpira-pira sa iyon at ibinigay sa kanila. Nang nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala nila si Jesus, subalit siya'y biglang nawala sa kanilang paningin. Nang hawakan ni Jesus ang tinapay, ayon dito. At ito ay ipinagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso at ibinigay sa kanila. Ano sabi? Nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala nila.
si Jesus. Nakakilala nila si Jesus. Aba, habang tayo pala naglalakad, si Jesus pala yun, hindi natin alam. Ano ang nagpaalala sa kanila? Ng pagpira-pirasuhin ni Jesus yung tinapay. Anong ibig sabihin nun? Noong si Jesus ay daros niya ang muling mapunan. Matapos niya itaas ang tinapay, siya pasalamat. At ng kanyang pagpira-pirasuhin, binigay sa kanyang mga lagad. Anong sabi ni Jesus? Ito, ang aking katawan, ay binibigay ko para sa iyo. Kainin ninyo ito, at lagi niyong alalahanin. Do this, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Napaka-importante para kay Jesus yung pong tinapay na yun ng pag-hati-hati niya. At sa araw na tinanggap ng kanyang mga alagad noong hapunan na yun, yun ang sinabi ng Panginoon, do this in remembrance of me. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Anong ibig sabihin niya? Sa pag-alaala ng Panginoon, sa kanyang mga ginawa, sa kanyang mga sinabi, dito nagkakaroon ng tinatawag natin a unifying spirit to recognize that Jesus gave His life for the salvation of the world. Tandaan natin ito, mga kapatid, na ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay para sa kaligtasan ng buong sangkatauhan. Kaya kung papasilin ninyo, pag tayo nagpipiraso o tayo po ay nagsasama-sama sa pagpirapiraso ng tinapay, mayroon pong tinatawag na recognition. When we remember our Lord during that communion, inaalala natin ang ginawa at sakripisyo ng Panginoon. At doon, dito, sinabi na buksan ang kanilang mga mata at nakilala nila si Jesus. Yung Eucharistia, yung pag-aalay ng ating Panginoon, ito'y nagbubukas ng mga mata upang kilalanin si Jesus bilang nag-iisang Panginoon. At siya lang ang nakagawa noon. Sinong founder of major religions in the world ang nag-alay ng buhay para sa kanyang mga tagasunod? Si Jesus lang. Si Jesus lang. Ginawa niya yun dahil mahal na tayo. Ginawa niya yun sapagkat nais niya na maligtas ang buong sangkatauhan. Kaya sa lahat po ng mga nakakilala kay Kristo, sa lahat po ng mga nakaranas ng pagmamahal ng Panginoon sa Kristo, pinupuri nila ang Panginoon. Pinasasalamatan nila ang Panginoon dahil sa kanyang ginawa. At panghuling araw, reunion. Reunion. Anong sabi ng banal na kasulatan? Luke 24:28 to 31. Agad silang tumayo at nagbalik sa Jerusalem. Narang nilang nagkakatipon doon ang labing isa at ang iba pang kasama nila. Sinabi ng mga ito sa dalawa, totoo nga palang muling nabuhay ang Panginoon. Nagpakita siya kay Simon.
At isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila nakilala si Jesus ng paghati-hatian nito ang kilala. There was a reunion. The last hour. Reunion. Makita natin dito na yung dalawa na dapat kinalimutan nila ang Panginoon. Pero hinadlangan ng Panginoon yung kanilang kaisipan o hakbangin na yun. Nais ng Panginoon ay yung dalawang nito ay muling mapasama sa mga nagkakakipong kapatiran ng mga Kristiyano sa Jerusalem. Ang Jerusalem, mga kapatid, ay ang sentro ng religious fanaticism. Nandyan yung pong, sa panahon ito po, nandyan yung Roman Catholic Church, yung Holy Sepulchre, yung pong Jewish temple na nasira, yung pong Wailing Wall, at yung pong tinatawag na Al-Aqsa, nayari sa ginto, yung pong pinakaibabaw ng kanilang templo ng mga Muslim. Jerusalem as the center of religious fanaticism. Why? Sapagkat yan ipinaro ang ating Panginoon sa Jerusalem. At yan din sa Jerusalem nangyari ang kanyang pagkabuhay na muli. Kumbaga mga kapatid, ang Jerusalem ay isang bantayog na lugar ng pananampalataya. At yan muling nagkaroon ng reunion ng dalawang na ito kasama yung mga alagad na nagkakatipon. At ang sabi, silang lahat ay nagkatipon sa ilalim ng pamamahala ng pangalan ng Panginoon Kristo at sila'y nagdiwang. Dahil ang sabi dito, totoo pa lang muling nabuhay ang Panginoon. Nagpakita siya kay Simon. There was a celebration. There was a reunion of all the disciples of Jesus. Ang bawat isa sa atin, tayo po, ang tanong, masaya ka ba na nakikita mo ang kapatid namin sa Panginoon? Pag wala ba yung katabi mo, nakikis mo ba siya? Kapag nababawasan, malungkot tayo. Pero pag nanaragdagan, masayang-masaya tayo. Iyan ang reunion. Di ba, sa isang pamilya, pag nagkaroon ng reunion, malungkot tayo pag kulang. Pero pag kumpleto, masaya. Kaya ang ginawa ng ating Panginoon Jesus, upang ang dalawang ito ay maging masaya, ginawa ng Panginoon na sinidalhin doon sa mga nagkakatipon. Parang ganito rin sa ating pagtitipon ngayong umaga. Kaya sabihin mo sa katabi mo, masaya ako kasi nakikita kita. Ano po? Di po ba? At pag di mo na makita yan, malungkot. Di po ba? Ang gusto ng Panginoon, masaya tayo. Amen? Katulad sa dalawang ito. Kaya mga kapatid, tandaan natin ang 4 R's na ito. Ano uli 4 R's? First, recollection. Second, reconstruction. Third, at panghuli, palapakan po natin. Ngayon po ay ang ating pagkakalooban sa salamat ay natawagan ko po ang nagtakalito.
Tanggapin mo po Diyos ang mga alay, handog, ikapu, pasalamat ng inyong mga anak na maging bahagi sa mga gawain magpapalawig at magpapasulong ng iyong pag-aari sa buhay ng maraming tao. Pagpalain niyo po ang inyong mga anak na isa sa pagkakaloob sa ngalan ni Jesus. Amen. Kayo po yung magsipo at gagawin po natin ngayon ang pagkilala sa lahat po ng mga nagsipagtapos at maging ang kanilang mga tinanggap na mga awards. Kayo ba ay kinder, elementary, high school, college? Sige, tawagin na natin si Sister Ella. Atin pong bibigyan ng parangal ang mga mag-aaral na nakakuha ng awards sa kanilang pag-aaral sa taong 2025-2026 at gayon din po ang mga graduate sa kanilang paaralan. So mangyari lamang mga anak, pag kayo ay tinawag, tatayo po kayo at po mag-stay muna dito upang after natin tawagin lahat, kayo po ay ipapadala. Okay? Ilagay ko po si Sister Joanne upang i-assist po ako sa pagbibigay ng mga. Antayin lang po natin sa yung mga bata. Muli ko po i-announce ang ating Vacation Church School na gaganapin na po bukas at ang ating Children's Camp na gaganapin po sa 28 to 29. Muli po, purihin ng Panginoon, salamat sa inyong mga kaloob at pagtulong sa ating pong gawain, sa gawain ng Panginoon. Sa mga nais pa po, napindan lamang po kami, ako po, or si Tita Eva, si Tito Ed, si Pastor, upang sa inyong ikakaloob na pagtulong po para sa ating gawain. Unahin ko po ang mga bata mula po sa preschool hanggang grade 5. So, nandito po mga anak, lapit po dito at kayo po ay bibigyan ng aming munting handog para po sa inyo. Unahin ko si Sander Dominic Daduran, grade 4, grade honors. Carl Cedric Cristobal, grade 2, Eager River Award. Mosh
Unahin po natin. Jericho Audio, grade 6, graduate. Wala daw. Miguel Plata, grade 6, graduate. Elisa Jane Pine, grade 6, graduate. Most active, most responsible, and trustworthy awardee. Rain Andres, grade 11, with honors. Hera Ann Reyes, grade 11, with high honors. Rachel May Bornales, grade 12, graduate, with honors. Alondra Reyes, grade 9, with high honors. Sian Dominic Nadural, grade 7, Batang Masipag, and most cooperative awardee. David Joel Pulinan, grade 8, Batang Masipag awardee. Chris F.G. Mardi, grade 6, graduate. Meron po bang magulang na graduate sa pagpapakalaman? Ayan. So, narito po, muli natin palakpakan ng Panginoon sa ating mga graduate. Hilingin po natin si Pastor upang ipanalangin ng mga batang ito. Tayo po tayo lahat. Okay, lahat ng mga awardees and graduates, harap kayo kay Lord. Tayo magpasalamat. Harap kayo ng tongtong, harap kayo. Okay? Close your eyes and we will pray. Lord, sa inyo po galing ang wisdom. Sa inyo po galing ang buhay ng inyong mga nangyari. Dalangin namin na patuloy na sila'y magsumikap sa tulong po ninyo. Sa pag-aaral at sa pagiging mabuting anak. Pagkaluban mo sila ng gabay at pag-iingat. Lalo sa kanilang mga paglalaro, sa kanilang mga pinapala. At parating nila, makamtan nila ang kanilang mga pangarap. Sa tulong na rin ng kanilang mga magulang at lahat ng malalapit sa kanilang puso. Bantayan at ingatan sila lagi araw-araw upang ang kanilang buhay ay magtamasa ng ganap na pamumuhay. At din, kilalanin kanila bilang Panginoon at tagapagligtas na nagbibigay ng lahat ng kanilang mga pangailangan. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Congratulations. Ipo, tayo po ay manatiling nakatayo at awitin natin ang Have Thine Own Way, Lord. Upo muna kayo mga kapatid at meron po tayong ipag-pray. Hindi po alam kung ano ito. Standard TV na magagamit po sa ating gawain dito sa lupa. Pwede ba kumain po rin tayo at talaga po natin ang bahagi nito ng TV Rock. Tayo manalangin, Lord, tinatalaga po namin sa iyo ang TV Rock nito na magagamit sa mga gawain upang lalo maging mahusay ang aming mga pag-aaral ng Biblia, ang aming mga gawain, lalo sa mga bata na ito po ay sa pakinabang sa pagpapala sa inyong anak na siya may kaloob nito para po sa inyo at para sa komunikasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Huwag na kayo po. Tayo ay manatiling tayo at awitin natin ang headline of the day.
Thou art the potter, I am the clay. Mold me and make me after thy will, while I am waiting, yielded and still. And I will wait, Lord, and I will wait. Master, why creates me after thy will, while I am waiting, yielded and still. And I will wait, Lord, and I will wait. Search me and try me, Master, today. Wider than snow, Lord, wash me just now. Us in thy presence, humbly I bow. And I will wait, Lord, and I will wait. One day help me, I pray. Power on power, surely is thine. Touch me and heal me, Savior divine. And I will wait, Lord, and I will wait. Oh Lord, I need thee, absolute way. Build me and spirit, heroes shall see, rise holy always, living in me. Mga kapatid, sino po sa atin ang nais lumapit sa ating Panginoon na may kahilingan, kayo man po ay may mga karamdaman o may mga pinagdadaanan. Ito po ang pagkakataon para mailapit natin ang ating mga sarili sa Kanya. Sino man po ang nais magpasalamat, hindi kayo mga kapatid sa mga biyayang inyong tinanggap. Masabot tayo ng Diyos ay nagaganap sa ating mga pasasalamat nito. Hindi po ilapit natin ang ating mga pamilya kung mayroon po mga sigalo, may mga problema. Hindi po kayo din kung tayo pinahihirapan ng pandaigdigang kaguluhan, ilapit po rin natin yan sa ating Panginoon. Manalig tayo sa Kanya na sa Kanyang muling pagkabuhay ay may kapangyarihan ng ating Panginoon upang wakasan ang alumang paghihirap na ating pong naranasan sa buhay nito. Tayo po ay mananalig. Nakapangyarihan Diyos sa pangalan ng aming Panginoon Kristo na muling nabuhay at taglayang kapangyarihan. Kami po'y lumalapit sa inyo na may pananampalataya at lubos na pagtitiwala. Nasa anumang mga bagay na dumarating sa amin, mga problema, sakit, krisis, Lord, kayo po ang aming Panginoon na katluan ng kalakasan at pag-asa ng aming mga buhay. At nalalaman po, Panginoon, ang puso at damdamin ng bawat anak po yung dumami. Maging yung mga nakaupo o nakatayo. Kaya, Panginoon, patuloy po kaming tulungan, patuloy po kaming palakasin. Sapagkat sa panahon ito, marami pong mga nagaganap na kung saan ay likha ng kabindiman, likha ng kasamaan. At sa magitan
ng pananampalataya. Sa magitan po ninyo ay mangingibabaw pa rin, Panginoon, ang iyong kalooban. Mangingibabaw pa rin, Panginoon, ang iyong pag-ahari sa sangkatauhan. At kami lubos na sumasampalataya, Panginoon, na gagawin mo po ito sa amin. At ngayon, Panginoon Diyos, sa aming pong pamahalaan, mula po sa aming Pangulo Bongbong Marcos, kay Vice President Sara Duterte, sa lahat po ng mga kawani ng aming pamahalaan, samahan mo sila lagi, Panginoon. Pagkalubag niyo po sila ng karunungan at maging tapat sa bayan, lalo po sa lahat ng mga nangangailangan. At Panginoon Diyos, bilang isang simbahan, sa aming pong mga gawain, ang PCS, bukas, ang Children's Camp at iba pa, ay tunay na ito'y maging daluyan na yung pagpapala sa mga bata, pagpapala sa mga kabataan, at maging sa lahat ng aming pong nahahatiran ng mabuting balita. O Lord, salamat din po sa mga dumating na mga pangako po ninyo sa amin. Tunay na kayo ang Diyos na tumutugon sa aming mga panalangin. Maraming salamat po, Panginoon. At ngayon, mga kapatid kong minamahal, tanggapin natin ang masaganang biyaya, paspasan at pagpapala ng ating Diyos sa mga nasa langit. Ang patuloy na pagmamahal, pag-ibig at pag-iligtas ng ating dakilang Panginoon sa Kristo. Ang kaaliwan, gabay pag-iingat ng Banal na Espiritu. Sumayin niyo lahat sa inyong mga tahanan, sa inyong mga anak buhay, mula ngayon at magpakailan pa man. Amen at Amen. Thank you.